A terrorist is a communist. A communist can be a woman or a man pretended living in the outside world, kunwari, but deep inside, they are really leftists na kalaban ng gobyerno whose ultimate objective is to overthrow the government. Ngayon, pumasok sila, yung hardcore, yung nasa bukid, nagdadala ng baril, yung mga nasa baba, ang tawag nila, nagpaligal. Yung iba, pumasok sa Kongreso. Dahil inamend ni Cory yung Constitution, unprovided party list. May partido ka, kung makagarner ka lang ng mga more than 200 something, representante ka na. Nag-create ito sila ng mga political party list. Kaya yung mga yan na nanalo, nandyan ngayon sa Kongreso. The ultimate aim is really to destroy the nation and overthrow the government. Sa totoo lang mga Lods, no, nakakabilib si former President Duterte kasi siya lang talaga ang may guts, no, na magsabi ng totoo ng mga ganyan. 'Di ba? Siya lang talaga yung walang takot na isisiwalat niya kung ano ba talaga ang mga nangyayari, lalo na dyan sa Kongreso. 'Di ba? Kaya talagang minamahal siya ng mga tao. Minamahal siya ng mga Pilipino kasi siya lang, no? He speaks for the truth. And kitang-kita niya, alam na alam niya ang mga nangyayari. At hindi siya bulag. Hindi siya nagbubulag-bulagan. Hindi siya nagbibingi-bingihan. Sinasabi niya talaga kung ano ang mga nangyayari at totoong nangyayari. 'Di ba? Kaya talagang, alam mo, sa totoo lang mga Lods, nakakamiss din yung ganyang command, 'di ba? Sa totoo lang, ngayon na imagine niyo, wala na sa pwesto si former President Duterte, pero talagang nakakamiss. 'Di ba? At nararamdaman mo talaga yung pagiging Pilipino niya. Nararamdaman mo talaga ang kagustuhan niyang protektahan ang mga Pilipino sa mga makakaliwang grupo. And nakakatawa lang mga Lods, no, kasi alam ko na yung ibang mga kongresista, ibang mga senador, alam ko, alam nila ang pinagsasasabi ni former President Duterte. Pero bakit wala silang guts, no, na magsabi ng ganyan? Bakit wala silang paninindigan pagdating sa mga makakaliwang grupo, pagdating sa mga komunista? Bakit si former President Duterte lang ang may guts na magsabi ng mga ganyan? Alam niyo, sa totoo lang mga Lods, kung hindi lang talaga nangyari ang pandemic, kung hindi lang talaga nangyari ang pandemic sa panahon niya, ay nako, marami pa talagang magagawa yang si former President Duterte. Wala eh. Dumating sa panahon niya yung pandemic. 'Di ba, yung na-divert ang attention, 'di ba, yung focus, 'di ba, ng bansa, no, ay napunta sa pandemic. Pero kung siguro talaga mga Lods, walang pandemic sa panahon ni former President Duterte, ay talaga naman, 'di ba? Yung war on drugs nga niya, ang daming tumino eh. Yung war on drugs nga niya, ang dami nating mga stories na narinig, 'di ba? Na nagbago talaga, nagbagong buhay talaga at hindi na nag-addict, hindi na nagda-drugs. 'Di ba? Yung takot na, 'di ba? Yung takot na gumamit ulit ng droga ay naibalik sa panahon ni former President Duterte. Kaya sana mga Lods, no, wag siya mawala sa politika. Kasi ang dami nating natututunan, ang dami nating nare-realize, at ang dami nating, 'di ba? Ang dami nating mga nalalaman, no? Dahil kay former President Duterte. Yes, hindi siya perfect na president. May mga lapses, may mga pagkakamali, pero hindi natin maipagkakaila na si former President Duterte, next to Apo Lakay, ang naramdaman natin na presidente ng Pilipinas. Sana tumakbo siya as senador, no? Para talagang hindi lang siya mawala. Kasi alam natin, no, yung feeling na safe tayo pag andyan si Tatay Digong.